Luna, nakarating ka. Moy, pagkatapos ng lahat ng ito, ikaw lang ay binabato ako ng itong walang kwentang cake? Luna, sinasagot ko na ang iyong tuition at mga gastos sa pamumuhay ng ilang taon. Wala na talaga akong pera ngayon. Wag na, halos wala akong gastos sa iyo at hindi mo pa ito matigilan? Nagtitipid ako sa 6 na oras, hindi ko na ito kaya. Pero magtiwala ka lang sa akin. Magkakaroon ako ng maraming pera. Sa panaginip mo, bakit isang taga-Ivy League na katulad ko mananatili sa isang delivery guy tulad mo, ha? Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko bang sabihin ng diretso? Wala na akong walang balik dito. Nasa kalakasan ko, ayaw kong maging broke. Para lang malaman mo, may bago na akong lalaki. Luna, wala ka bang kaluluwa? Pinagutom ko ang sarili ko araw at gabi para bayaran ang mga bayarin mo para lang masipa sa kalsada. Huwag mo akong pag-guilty, walang pumilit sa'yo, huwag kang magbilang. Umalis ka. Moy, naabot mo na ang iyong limitasyon. Kalimutan mo na, patuloy ang buhay. Malaking sama ng loob at isang gutom para sa yaman ay natukoy. Bagay ka sa hinahanap, sistema ng rebate ng Lady online na ngayon. Nakakakita ako ng mga bagay. Patay ang phone, walang pera, na-stranded ako. Ginoo, bigyan mo ako ng isang pack. Hindi ba yan si Mo nung high school? Baka pwedeng magpautang sa akin, pero siya mukhang walang pera. Excuse me. Ikaw ba si Mo? Ako si Yuricol. Mula nung high school. May naalala ka ba? Oh, maliit na mundo. Ano yon? Kailangan magbayad? Pero patay ang phone ko. Pwede mo ba akong pahiraman ng ilang bucks? Kunin mo na lahat. Ako na ang bahala. Congrats host, ikaw ay naglabas ng $78 para iligtas si Yuri. Reward ng system, $78,000. Ha? Hindi pa naginip. Totoo pala. Sistema ng rebate ng ginang laging handa. Tulungan ang mga babae at makakakuha ka ng malaking gantimpala. Sa daan, mas marami kang ibigay, mas malaki ang kabayaran. Sistema ng rebate ng ginang, isang maliit na pabor lang at tingnan mo ang bayad na ito. Ang swerte ko'y sa wakas ay bumubuti. Moy. Salamat sa pagsagip. Wala yon, walang anuman. Ang liit ng mundo. Ito ba? Ang lalaki mo? Siya'y medyo pangkaraniwan. Kaklase ko siya. Vivian, ingatan mo ang iyong bibig. Nagbibiro lang ako. Kita mo ito? Binilhan ako ng nobyo ko ng pinakabago, pinakamataas na modelo. Sabihin mo sa kaklase mo na magsumikap para magkaroon din. Vivian, wag mo siyang pilitin. Tagahatid lang siya. Siya? Kalimutan mo na. Mahirap yan para sa kanya. Oh, isang tagahatid. Ken, paano mo nalaman? Dahil alam ko, pinsan ko siya. Kilala ko siya. Sa loob at labas. Pusta ko ang telepono, malamang nagastos sa kanya 3 buwang sweldo. Ang liit ng mundo ha. Yuri, ngayon may saysay na kung bakit mo itinago. Lumalabas tagahatid lang pala siya. Ikaw, Pinakabago lang modelo ha, kunin natin ang isa at ikaw ang pumili ng kulay, bibilhin ko ito para sa'yo. Ay, Ken? Ang gilid na iyon ay lubos na wala sa gitna. Sa susunod na magyabang ka, kumuha ka ng mas magandang bagay. Moe, alam ko eksakto kung nasaan ka. Huwag kang mabangkarote sa pagiging bayani. Akala mo kaya mo gawin iyon? Pakialam mo ang sarili mo. Talo ka. Gusto kong makita kang sumubok. tigilan mo na. Hindi na kailangang magpatunay. Huwag kang mag-alala. Ang tagal na. Ituring mo na regalo sa pagbalik mo. Ipakita mo sa akin ang pinakamataas na modelo dito. Magandang araw po. Ito ang pinakabagong modelo. Kakalabas lang. Magkano? $18,000. Ang mga miyembro ay may discount. Walang diskwento.
iswipe mo lang. Hindi pwede, hindi ko kaya. Itago mo, sinabi ko sa iyo, ituring mong regalo, kunin mo na lang. Gumastos ng $18,000 ang host para tulungan si Yuri. Gantimpala ng sistema, $18 million. Ken, hindi mo ba siya tinawag na walang pera? Talagang nakuha niya ito para kay Yuri at ito ay mas mataas na antas. Telepono lang. Ngayon nagmamagaling siya. Magpabibo ka hanggat gusto mo. Mahirap ka pa rin, ha? Eksakto, bibilhan ako ni Ken ng bag, madaling 80,000. Hoy, ikaw. Ilagay mo ang pera mo kung saan ang bibig mo. Tigilan mo na. Sige na, Moy. Sa totoo lang, magandang punto. May tindahan sa tabi. Bibilhan kita ng bagong bag. Ang kapal ng tangang ito, hindi nga. Tara na. Moe, binigyan mo ako ng telepono, laktawan ng bag, at hindi ko kayang bayaran. Walang bayad. Isipin mo na lang na ito ay isang regalo mula sa akin para sa iyong pagbabalik, ha? Pero, Wala nang pero. Sige na, pumili ka ng isa na gusto mo, ha? Tigilan mo na ang pag-arte. Wala ka nang mapupuntahan. Magandang panlasa, miss. Ito ang pinakabago naming dating. Ito ay nagkakahalaga ng $350,000. ano? $350,000 daw? Ito, Yan ay isang malaking halaga. tingnan mo ang sarili mo. Sa totoo lang, ang pinakamabuti lamang ang nararapat. Kukunin ko na ito, i-charge mo. Teka, bibilhin ba niya talaga ang mamahaling bag na iyon para kay Yuri? Pakiusap, nakuha ko na ang numero niya. Ang peking swipe, parang gagana ba yon? Teka? Saan niya nakuha lahat ng perang yon? Talagang gumastos siya ng malaki para kay Yuri? Bakit sa kanya? Matagal na kaming magkakilala pero halos hindi nag-uusap. Talaga bang binigay niya ito sa akin? Grabe. Aba, At, Ginoo, ang VIP card na ito ay may kasamang $50,000. Walang kondisyon. Huwag kang mag-atubiling dumaan, pakiusap. Sige, tara na. Ang host ay gumastos ng $350,000 pagsuporta kay Yuri, binanatan si Vivian at Ken. Gantimpala, isang napakabihirang sasakyan. Nakaparada ang sasakyan sa malapit. Tingnan mo. Napakabihirang sasakyan. Hindi naman masama. napakamahal nito. Baka ibabalik na lang natin? Hindi mo gusto? Teka, hindi. Dahil gusto mo ito, itago mo na. Sobra na ito. Paano ko mababayaran ka? Pwede kang maging akin na lang palagi. Paano ba naman si Yuri na kayang bilhin yon? At saka, ang tindero binigyan sila ng 50k voucher. Bakit hindi ako? Siguradong ginastos niya ang ipon niya sa buhay para dito. At tiyak na siya ay baon sa utang. Iyan na. Yuri. Isang tagapaghatid, imposibleng kaya niyang magwaldas ng ganyan. Naubos ba ang pera niya sa pagsisikap na makuha ang loob mo? Kaya, may natitira pang pera para sa taksi pa uwi? Kailangan mo si Ken na magbigay sa'yo ng sakay? May sasakyan kami, huwag ka nang mag-alala. Moe, tigilan mo na ang kalokohan, wala kang sasakyan. O teka, ibig mong sabihin yung kalawangang tricycle na panghatid mo? Tara na Moe, kumuha ka ng mga utang para lang manligaw, ginastos mo lahat sa isang bag, bakit pa mag-abala? Baka hindi ka niya gusto. Kung mayaman ka, bumili ka ng kotse, ang trike na yan ay nagmumukha kang walang pera. Hindi mo kayang bilhin ang aking kotse, ngunit kahit segunda mano ay hindi ka mababasa. Ang kotse ko ba hindi epektibo? Alin? Isang kotse lang dito. Bulag ka ba? Pinapatay mo ako. Moy, alam mo kung ano ito, puro kalokohan. Isang buong buhay ng paghahatid, hindi ka man lang makakakuha ng rim. Yuri, kontrolin mo siya. Puno siya ng kalokohan ngayon.
Sa totoo lang, huwag kang bumaba sa kanyang antas. Moe, hindi mo kayang bilhin. Eh di kalimutan mo na. Kung ito talaga ay sa iyo, ako ay hihingi ng tawad sa aking mga tuhod. Tara na, Yuri. Ihahatid kita sa bahay. Teka, ito talaga ay sa kanya? Imposible. Inarkila mo ito. Talaga? Eh di magrenta ka. Sige, subukan mo. Hindi na ako magsasayang ng laway. Iwanan mo kami. Tama. Itago mo na ang paghingi mo ng tawad dahil hindi ako nagbigay sa iyo ng pangalawang pag-iisip. Itago mo na. Salamat sa pagsagip mo ngayon at ikaw... Yuri, tungkol sa setup is basta bigyan mo ako ng senyales. Nanay, sinabi ko na sa'yo, imposible. Bakit hindi? Kung gayon, bigyan mo ako ng isang magandang dahilan. Dahil... May nobyo, ang pangalan niya ay Moe. Dumaan lang sa mga tindahan, uuwi na. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Moy. Yuri, ikaw, nagbibiro ka lang ba? Alam ko na ang uso. Ang peking pagdi-date ay parang uso ngayon. Huwag mo akong iwasan. Nanay, totoo siya. Madaling magsalita, mas may bigat ang gawa. Patunayan mo sa akin. Patunayan? Paano gagawin? Madali lang, kayo dalawa maghalikan sa harap ko. Naniniwala ka na ba? Oo, matapang na hakbang ha. Sige, sa ganyang kaso, iwan ko kayo dalawang mag-isa. Pumunta ka minsan ha. Sige. Inayos ng host ang drama ni Yuri. Nag-drop ang host ng halik niya. Naka-unlock ang bonus. Nakakuha ang host ng isang magandang ari-arian sa Embervale. Sandali, ano? Nakita ko lang. Lahat ng iyon. Wow, kakita ko lang ng lahat. Nina, bakit ka nandito? Buti na lang pumunta ako ha. Ang ganda ng tanawin. Hoy, Yuri, mag-isa lang kami. Pero may iba kang nakikita. Paano mo nagawa? Ay, Yuri, yun ba ang pinakabagong labas? Ako, nakita ko sa magasin, nagkakahalaga mga 350k. Kailan pa yumayaman ka? Ito ay regalo mula sa kanya. Wow, sinisira mo si Yuri ng sobra. Panaginip ka talaga. Kung makakuha ako ng isang huli tulad mo, kumpletong pakete, sigurado na ang buhay ko. Yuri, 10 siya. Kunin mo na. Nina, baliw ka? Kami hindi pa nga opisyal na magkasintahan. Kumusta? Ako si Nina, matalik na kaibigan ni Yuri. Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta? Ako si Mo. Dahil tinatrato mo si Yuri ng tama, kung gayon kung gusto mo ng impormasyon tungkol sa kanya, ako ang iyong source. Sa ganung kaso, ito isang voucher nagkakahalaga ng $50,000. Walang kondisyon. Sa iyo na yan. 50,000, wala kang kapalit para sa akin. Seryoso ka? Totoo. Wow, Yuri, paano mo nakuha ang isang huligaya niyan? Mayaman siya, sumasabay ako sa alon. May mga gagawin. Aalis na ako, sandali lang. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Okay. Sige, sabihin mo na, paano mo nakuha ang isang lalaking gaya niya? Gwapo, mayaman, at mapagbigay. Hala, yung Villa 1 sa Embervale, grabe. Ang view, yung dekorasyon, talagang mahika ng pelikula, para bang panaginip. Ay, yung kristal, at yung mga piraso. Solidong ginto ba ito? Akin lahat ito. Para bang ulap.
Kumusta, Gino? Ako si Wendy, iyong pribadong butler. Magandang araw. Nasa iyong serbisyo anumang oras. Pagod na ako ngayon, kailangan kong magbabad. Sige, handa na para sa iyo. Tubig at mga amenities ay handa na. Dito. Sige. Gino, Hi. Kumusta? kumusta mo? Nagising kita? Hindi naman. Anong meron? Yung ID card ko baka nasa kotse mo. Sige. Pupunta ako para tingnan mamaya at ihahatid ko. Walang problema, mamaya sumama ako kay Nina. Pwede ko na lang kunin. Sige, send ko sa iyo yung address ko. Okay. York, itong villa dito ay napakaganda. Parang palasyo. Oo naman, talagang para sa mga big shot, mga major player, malaking impluensya, hindi tayo kahit nasa ligang ito. At ang Villa 1, puro clout lang. Narinig ko hindi ito para ibenta, hindi man para sa mayayaman. Kailangan may tamang koneksyon at estado. Moe, bakit ka nandito? Moe, bakit ka nandito? Tigilan mo na yan, ha? Talagang kinikilabutan ako sa iyo. Ang loko mong delivery guy. Wala na tayo sa parehong antas. Ha? Huwag kang magmagaling. Hindi na kita napapansin. Oo, tama. Magpanggap ka lang. Luna, ito ba yung delivery guy na nakarelasyon mo dati? York, huwag mong banggitin ang nakaraan. Hindi mo man lang masabi ng malakas. Hoy, ikaw, gawin mo na lang ang tama. Kunin mo na ang pera. Tapos iwan mo na si Luna. Kaya, bakit ako makikialam sa basura? Moe, pulubing hampas lupa ang tapang mong sumagot. Nakakatawa, naawa ako sa'yo, kaya nakipag-date lang ako sa'yo dahil sa awa, o kaya walang babaeng titingin sa'yong muli. Sino nagsabi? Bakit ang sexy na babaeng yun kasama ang basura tulad ni Moe? Imposible. Pasensya na. Ibig kong sabihin na batiin ka sa labas. Ayos lang. Nako, Moy, talaga kang tumira sa Villa 1? Halika, Moe. Talaga kang inarkila mo sila para magpalabas dito. Pero bakit hindi mo sinuri muna? Talaga kang sinabing pag-aari mo ang Villa 1? Hintayin mo hanggang ang tunay na may-ari malaman, masisira ka talaga. Oh, talaga? Ayaw ko sirain ito sa'yo, ha? Tigilan mo na. Moy, akala mo pag-aari mo ang lugar? Bakit hindi? Moe, ang tanga mo. Alam mo kung kaninong lugar ito. Mataas na klase. Higit pa sa pinakamalaki mong pangarap. Eksakto. Moy, kung tunay mong pag-aari itong lugar, saka lumilipad na ang baboy, ha? G. Miller, inihain na ang mga pampalamig. Ang pinakamaganda lang para sa'yo. Mangyaring maupo ka. Ano? Talaga si Mo ang may-ari ng Villa 1. Sabi ni Itay, huwag kang tatawid sa may-ari ng Villa 1, pero sinundan ko siya. Imposible. Delivery guy lang. Paano mo na-afford to? Bakit hindi? Hindi ba ang katotohanan nasa harap mo na? York, magsalita ka. Si Mo, nagsisinungaling lang pala, di ba? Umalis ka. Huwag mo akong idamay. York? Pasensya na, Mr. Miller. Kasalanan ko lahat to. Naniwala lang ako sa kalokohan niya at na-offend kita. Pasensya na, aalis na ako ngayon. Kasalanan ko lahat. Pasensya na, lalabas na ako ngayon. York, hintayin mo ako. Salamat. Tara, kumuha tayo ng kape sa loob. Wow, Moy, ang bahay mo parang kastilyo dito. Nakakaloka, seryoso. Yuri, may type ka, di ba?
Pero hindi naman talaga kaming magkasintahan. Kung gusto mo dumalaw ka ng madalas, Miss Faye, umupo ka. Oops, Moy. Sino yung babaeng yon? Ang una kong pag-ibig. Noong nag-aaral siya sa kolehiyo, ako ang gumastos lahat. Pero pagkatapos niyang graduate, siya ang unang tumalikod. At nandaya sa akin. Siya ay napakamapagkunwari. Moy, si Nina ay abogada. Matutulungan ka niya. Ha? Talaga? Kakapasok ko lang sa Crown Law, isa sa top sa Norin. Iwan mo sa akin ito. Pangako, hindi siya makakaligtas ng madali. Utang na loob ko sa iyo, papabayaran ko sa kanya bawat sentimo. Dudugo siya sa lahat ng kinuha niya. Hi ma, darating ka bukas. Gusto mo ba kaming sunduin ni Mo sa inyo? Aba, Kumusta Binibini? Huwag kang mag-alala. Bukas sa sina Yuri at ako susunduin ka namin sa istasyon. Ay nako, sige, tapos kita tayo. Pasensya na istorbohin ka ulit. Hindi, sinabi ko na sa'yo dati. Masaya akong makatulong sa'yo, lalo na sa'yo. Tingnan mo. Uy, nandito si Yuri. Kumusta Binibini? ay Moy ha, ang ganda mo pag nag-ayos. Salamat Binibini. Ipinagpalit ng host ang iyong virtud para sa isang kunwaring date kasama ang pamilya ni Yuri. Gantimpala, 80% na bahagi ng pag-aari ni Phyllis. Ikaw na ang bahala ngayon. Teka, seryoso ba? Yuri, matalas na mata para sa'yo. Si Mo ay mukhang matalas, magalang at matatag. Helen, hindi sapat ang itsura pambayad ng bayarin. Ang pagiging matalas hindi sapat. Kumukupas ang ganda, ang ari-arian hindi. Kailangan mo ang pera at ang titulo. Ang katotohanan tumitindi kapag ang pera ay nauubos. Taga rito lang siya. Ganyan siya. Huwag mong pansinin. Tungkol sa anak kong si Lily, ang lalaki niya, iyan ay ang tunay na bagay. Siya ang GM ng isang sikat na lugar. Kumikita ng 6 na numero. Tingnan mo, nandyan na sila at Beamer iyan. Nanay, ano ang balita kay Helen? Huwag kang magsawa kay Eric. Parang gusto nating magyabang. Ikaw si Yuri, madalas ka bang banggitin ni Lily? Sabi niya, ikaw ang matalik niyang kaibigan. Sumama ka sa amin mamaya sa hapunan. Yuri, tara. Gumamit si Eric ng koneksyon para kay Phyllis. Ang pinakamataas na antas. Imposible pumasok, totoo. Bagay na bagay sa'yo. Sasama ka rin ha? Phyllis, yung binigay sa akin ng sistema. Buddy, ano ang delay? Ako na ang magbabayad. Kumusta? Kumusta, Ginong Miller? Ako si Luke, galing Phyllis. Masaya ang lahat na nandito ka. So, kailan ka makadaan? Sige, ihanda mo na. Dadaan ako mamaya, okay? Ma'am, ang bigat ng dala. Siguradong pagod ka. Yuri, tara, kumain tayo. Pakiusap. Tara na. Eric, kaya ko ito ay isang malaking halaga, ha? Bahagya lang, baka 20 o 30 libo. Sandali, ano? Helen, isaalang-alang ito bilang iyong swerte mo ngayon. Moy, hindi kayang ito, di ba? Hoy, paano mo? Nanay, ihinto mo na. Sinabi ni G. Miller, darating siya agad. 20 minuto na ang nakalipas. Narito na siya. Bilisan. Lahat pumunta sa silid 8:38 para batiin si G. Miller. Galaw. Hoy, mag-order kung ano ang gusto mo. Eric, ang mahal dito, kumuha lang ng merienda. Binibini, huwag mag-alala. Pagkatapos ng lahat, ako ang nagpapatakbo ng lugar na ito. Pagkain lang yan. Ang bayarin ko, hindi kailanman. Ay, Eric, sobra kang galing. Pagkatapos, oras na para magpakasaya ako. Kaya, pare, ano ang hanap buhay mo? Walang trabaho.
Seryoso? Kaya tambay ka? Si Yuri ay 10, pero siya ay nagsasayang ng oras sa iyo. Uy, kailangan mong magdala ng pera. Gusto mong maging doorman? Kaya kong gawin yan. Trabaho itong mabigat pero pinapahalagahan ka namin. Yuri, huwag kang umupo dyan. Pasalamatan mo si Eric. Ginagawa ito ni Eric dahil magkasundo tayo, nakuha mo? Kahit na narinig ko mataas ang pamantayan dito, isang salita mula sa'yo at pasok na ako. Siyempre, kailangan lang ng isang salita mula sa akin. Oh, Eric, magaling ka talaga maglaro ng sistema. Hoy, ano bang problema mo? Tama, ikaw na walang kwenta. Nagpakahirap ako para sa'yo. Bantayan mo ang bibig mo. Tumahimik ka, Lily. Helen, ang kapal ng mukha niya. Nilibre ka namin at binigyan pa namin itong walang kwenta ng trabaho at may kapal ka pang ipilit. Tumahimik ka! Ang kapal ng mukha mo! Ikaw ang unang nang maliit sa akin. Wala siyang trabaho na walang kwenta, tanggapin mo. Ma, bakit pasayangin ang hininga sa kanila? Kung ayaw nila, edi wag. Paalisin mo sila. Nagpakahirap. Tayo, sino may pake, ma? Moe, tara na. Bakit naman umupo ka? Teka, akin ang lugar na ito. Teritoryo ko, batas ko. Totoo ba? Eh di subukan mo. Ay pre, huwag kang magpakatigas. Kaya gusto mong makipag-away? Ako ang nagpapatakbo dito. Sige, subukan mo. Tigil! Luke, bakit ka nandito? Kasama ko ang pamilya ko. G. Miller, masaya akong nakarating ka. Maligayang pagdating. Luke, mali ang pagkakaintindi mo. Wala lang siyang pera, tamad. Tumahimik. Ito ang bagong puno sa Phyllis Mo Miller. Sandali, ano? Ngayon, alam mo kung sino ang nagpapatakbo dito? G. Miller, kasalanan ko. Nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin ka? Nasaan ang attitude mo ngayon? G. Miller, ano ang nangyari? Oh. Wala, si Eric lang ang nag-aabuso ng kapangyarihan kanina lang. Inangkin pa niya ang lugar na ito sa harapan ko kanina. Tapos sinuntok niya ako at pinalayas. Ano? Eric. Anong kapal ng mukha mo? Luke, pasensya na. Kasalanan ko. Malala, hindi ko na malayan. Luke, magmungkahi ka para sa akin sa kanya. Tulungan mo akong pakalmahin siya. G. Miller, titingnan ko ito at aayusin. At pinupuno niya ang bulsa niya ng pondo natin. Ipabalik mo sa kanya ang bawat sentimo. Sige. G. Miller. G. Miller? Moe, tingnan mo, magkapit-bahay tayo. Matagal na tayong magkakilala. Maling pagkakaintindihan lang. Kalimutan na natin, ha? Oh, Moe, bakit hindi na lang pabayaan si Yuri at ako? Matagal na kaming magkaibigan. Teka muna, malayo ka sa katotohanan. Wala tayo. Eric, gusto ko lang ilabas ka. At bigyan ka ng gig. Bakit ayaw mo bitawan? Tigilan mo. Para kang naniniwala sa sarili mong salita. Kayo lang gustong magyabang ng gamit niyo. Ikaw? Tahimik. Ipakita sa kanila ang pinto. At sila tapos na rito, guards. Helen, magsalita ka, Helen. Magkapit-bahay na tayo sa loob ng dekada. Yuri! Magsalita ka, Yuri. Kumilos ka na parang hari. Bakit nagbago? Tapos na. Kami ay ganap na estranghero na ngayon. Helen! Helen! Helen? Eric, talo ka. Nakakahiya ka. Moe, talagang pinakitaan mo sila. Ang sarap sa pakiramdam. Moe, salamat. Ma'am Yuri, mahirap ang araw mo. Bigyan mo ako ng chef's picks. Lahat. Okay, ako na ang mag-aayos. Sa wakas, oras para sa isang tunay na handaan. Moe, salamat sa pag-treat sa amin. Pasensya na sa abala. Wala yon. Sa totoo lang, ito ang ginagawa ko. Ingat. Hoy, siya ay isang ganap na manloloko, di ba? Eksakto. Nasayang nakabataan sa isang scam. Tiwala sa akin. Ang tatay ko ay sa City General, ICU, Room 12, Bed 7. Iligtas mo siya at may utang akong buhay sa iyo. Iyon ang deal. Bill sa ospital? Isang deal? Maglalabas ako ng 30 grand. Iyon ay dapat panalo sa sistema, di ba? Sali ako. Pre, kumalma. Nakita ko na lahat yan. Magbayad ka pagkatapos ay mablock. Iniwan ka na niya. 30,000 yan, hindi 30 dolyar. Oo. Kung ito ay isang acting, isipin mo na lang na ito ang bayad sa tiket. Pero kung totoo, ang 30,000 iyon ay makakapagligtas ng buhay at ng kinabukasan. Sulit ito. Na-transfer na 30,000 sa kabuuan.
ginawa niya. Ginoo, salamat. Maraming salamat. Sabihin mo ang presyo mo. Babayaran ko. Hindi ngayon, itago mo na lang. Nasa loob na ang pondo. Pumunta ka na sa ospital. Gusto mo akong bayaran, hintayin mong ang tatay mo ay maging stable, saka ka bumalik. Ito ang card ko. Nasa? Lahat sa card. Sus! Ang loko, hintayin mo ang resulta. Ay nako. Oy, ikaw. Halos hindi mo kilala. Sigurado ka bang gusto mong tumaya sa kanya at kung matalo ka? Ginoo, natutulog akong mahimbing sa gabi. Tama na, hayaan mo lang ang oras ang magsalita. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin, panatilihing. Malinis ang iyong mga kamay, yun lang ang mahalaga. Aba. Relax lang pero may prinsipyo. Ford ako. Sana magkita tayo ulit. Isang kayamanan, hindi siya kumontra. Pero hindi kayang ni Ken kahit mag-ipon kalahating milyon. Sinabi ng mga loan shark kung hindi ako magbayad, sila'y... More? Kung maaari lang akong kumapit sa kanya. Uy, tingnan mo nga kung sino to. Ginoo, nakatira ka rin dito, maliit na mundo. Oo nga, mukhang magkapit-bahay tayo talagang nakatadhana. Kaya ikaw ay... Ako ay Mo Miller. Ako ay Ford Lee. Kaya ikaw ay ang nangunguna sa medisina, malaking tagahanga. Ingay lang yan, pero ikaw talagang nag-iwan ng marka kanina lang. Mr. Lina, pinalalaki mo ako. Well, dead serious. Kung gayon, pumunta ka rito para sa kape. Ako na ang bahala. Sige, alis na ako. Nakatira pala si Mo dito. Kailangan kong panatilihin siyang naaakit para sa akin. Mr. Miller, kasalanan ko. Pinilit niyang pumasok. Hindi ko siya napigilan. Well, maaari ka nang umalis. Moy, sa wakas nahanap na kita. Hindi kita kilala, anong gusto mo? Ganyan naman ang magkakilala. Nakita kitang pumasok sa gusaling ito mula sa malayo at naisip kong bumati. Moe, kaya ito ang sikat na Villa No. 1. Sabihin mo na lang kung may sasabihin ka. Moy, wala na akong ibang mapuntahan. Kailangan kitang hingan ng maliit na pabor. Dumiretso ka na. Ako, nagkautang ako sa mga loan shark. Sila'y inaapi nila ako hanggang sa dulo. Moe, pwede mo ba akong tulungang mabayaran? Nakikiusap ako. Hindi kita kilala. Bakit ko babayaran ang utang mo? Magkaiba na tayo ngayon. Pero pagkatapos nito, pwede tayong maging malapit hanggat gusto mo. Gagawin ko ang anumang hilingin mo kung papayag kang tulungan ako. Mas maalalahanin ako kaysa kay Yuri. Babayaran ang utang niya? Sa palagay ko iyon din ay pagtulong sa isang babaeng nangangailangan. Baka makakuha pa ako ng gantimpala para dito. Matutulungan kita. Talaga? Oo, pero mayroon isang kondisyon. Pipirma ka ng kontrata sa trabaho at magtatrabaho sa villa na ito bilang isang katulong. Ang iyong sahod ay pambayad sa utang. Pwede kang manatili kung pumayag ka. Kung hindi, pwede kang umalis. Sumasang-ayon ako. Pipirma ako. Moe, gagawin ko ang anumang gusto mo. Hoy, tigil. Ang sinasabi ko ay isang tunay na katulong. Sige, kunin mo ang pinagkakautangan mo. Salamat, Moy. Pupunta na ako ngayon din. Daniel? Ayos lang. Kaya ikaw ay si Moy Miller? Patawad sa aking kapangahasan. Sana hindi ako nakakagambala. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay dapat na ang sikat na blade ng Norin, Daniel. Ito ay isang pangalan lamang. Nagulat ako na kahit ikaw ay nakarinig na sa akin. Tara, diretso na tayo sa punto. Magkano ang utang niya? 10 milyon. 10 milyon, mabuti. System, nagtataka ako kung magkano ang ibibigay mong rebate sa akin ngayon.
Hindi maaaring 10 million iyon. Nanghiram lang ako ng principal na 500,000. Ilang buwan pa lang ang nakalipas. Ang utang ay ang halaga na sinasabi ko, Mr. Miller. Babayaran mo ba ang utang niya? Oo, syempre oo. Moe, huwag mo siyang bayaran. Ito ay pagnanakaw. Malinaw na niloloko ka niya. Hindi ka pwedeng pumayag dito. Bukod pa, wala akong kakayahang bayaran ka. Ngayon na sinabi mo na iyan, parang hindi ka na masyadong nakakainis. Mr. Miller, yan ay 10 milyon. Pag-isipan mo. Tapat ako sa aking salita. Sige, Kahanga-hanga. Mabuti. Gaya ng inaasahan ng taong nakatira sa Villa Number 1. Ang makilala lang ang isang taong tulad mo ay sulit na. Kaya ayaw ko ng pera. Gusto ko lang maging magkaibigan sa iyo. paano yun gagana? Ang totoo ay, gusto kong hilingin na ipakilala mo ako. Ang kapatid kong babae ay malubhang may sakit. Wala na kaming pagpipilian. Narinig ko na ang kilalang manggagamot Dr. Lee ay nakatira rin dito. Sa tingin ko ikaw baka kilala mo siya. Gusto kong hilingin na magsalita ka ng mabuti para sa akin. Ang pagpapakilala upang tulungan ang kanyang kapatid sa kanyang malubhang sakit, ito ay dapat ding mabilang bilang pagtulong. Kilala ko si Dr. Lee, matutulungan kita dyan, pero hindi ako sigurado kung ito ay magtatagumpay o hindi. Ang iyong salita ay sapat na para sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Sandali, Mr. Miller, may iba pa ba? kailangan mong kunin itong 10 milyon. Hindi ko magagawa yon. Sabi ko ayaw ko, kaya ayaw ko. Ang makilala ka ay mas mahalaga pa sa 10 milyon. Kung hindi mo, Kukunin ang pera, walang saysay ang pagiging magkaibigan natin. At tungkol kay Dr. Lee, hindi kita matutulungan. ano? 10 milyon, hindi bababa kahit isang sentimo. Teka, Mr. Miller, sandali. Tingnan mo, kukunin ko na lang ang principal, 500,000. Maaalala ko ang kabutihang ito. Paano yon? Hindi. Mr. Miller, pero bakit? Dahil gusto ko lang magbayad. Natanggap na ang bayad, 10 milyon. Sige, Daniel, saka maaari ka nang umalis. Magsasagawa ako ng ilang pagtatanong tungkol sa kapatid mo. Ako'y aalis na. Uy, anong kagaguhan yun? Sir, nasa negosyong ito sa napakaraming taon. Nakakita na kami ng maraming mayayaman at makapangyarihan, pero si Mr. Miller ay pinilit kang tumanggap ng 10 milyon. Iyan ang lalaki mula sa Villa Number 1. Ipamalita mo, magpakita ng respeto kay Mr. Miller at sa kanyang mga tao. Opo. Natuklasan, tinulungan ng host si Vivian sa pag-ayos ng kanyang utang. Sa pag-ayos ng kanyang utang, gastos, 10 milyon. Gantimpala na iginawad, 75% bahagi ng Crown Law. Ang mga dokumento ay naihatid na. Mayroon ka na ngayong kontrolado bahagi sa Crown Law. Crown Law? Hindi ba iyon ang nangungunang elite law firm sa Norin Province? Tahanan ng mahigit 20 milyong tao? Moy, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mangyaring tumayo ka. Dahil pinirmahan mo ang kontrata ko, isa ka na sa akin. Wala nang ganito sa hinaharap. Ang mga channel ay nakabara at ang enerhiya ay tumataas ng pabago-bago. Ang mga sintomas ay kahawig ng heat toxicity, ngunit ang ugat na sanhi ay malalim na lamig sa utak ng buto. Ang mga sinaunang teksto ay malabo sa bagay na ito at ang modernong imaging ay walang nakikita kung hindi ko magagaling ito. Cold marrow syndrome, natatakot ako na hindi siya tatagal ng 2 linggo. Mr. Lee, nandito si Mr. Miller. Mabilis, papasukin siya. Mr. Lee, Moy, ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Mr. Lee, sa totoo lang, nandito ako sa kahilingan ng isang kaibigan. Sana ay ikaw ang makapagsuri sa kanyang may sakit na kapatid. Dahil ikaw ang humihiling, gagawin ko talaga ang aking makakaya. Maraming salamat, Mr. Lee. Natuklasan, ang host ay matagumpay na nag-ayos para sa isang kilalang doktor para sa kapatid ni Daniel. Gastos, isang personal na pabor. Kwalipikado para sa sistema ng diskwento para sa kababaihan. Gantimpala, nangungunang kaalaman sa medisina. Kaya ganun din. Mr. Lee, ang kondisyong ito ay maaaring mukhang cold marrow syndrome, ngunit hindi. Naiintindihan mo rin ba ang medisina?
Kaunti lang. Jilly, tingnan mo dito. Ang gilid ng anino na ito ay malabo. Ito ay isang hindi typical sugat sa utak ng buto. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong pasyente dapat makaranas ng matinding sakit pagkatapos ng 3:00 ng umaga. Pero bumabalik siya sa normal muli pagkatapos ng tanghali. At sa kabila ng mahina ang sikmura, naghahangad siya ng malamig na inumin. Eksaktong tama. Ang kondisyong ito ay may kakaibang pulso. Paano mo nalaman? Jilly? Sa aking opinyon, ang pangunahing dahilan ay nasa likas na pagkakamali ng mga meridyan at ang malamig na lason ay naipon sa dugtungan ng utak ng buto, hindi sa loob mismo ng utak ng buto. Linisin ang mga meridyan gamit ang gintong karayom at pagkatapos ay gamitin sopas pampakalma ng araw upang magpainit at magpakalat. Gamitin ang sopas pampakalma ng araw upang magpainit at magpakalat. Ayan pala, inisip ko ito ng kalahating buwan, ngunit nalutas mo ito sa isang pangungusap. Isang bihirang henyo, isang tunay na bihirang henyo. Jilly, pinalalaki mo ako, kaya mangyaring tulungan ng aking kaibigan. Huwag mag-alala, pwede siyang pumunta kahit kailan. Tiyak na gagawin ko ang aking makakaya. Salamat Jilly, saka aalis na ako ngayon. Moe, ngayong gabi ay ang ating high school 10 taong pagtitipon. Nasa restaurant mo yon. Pupunta ka ba? 10 taon? Libre ako nun. Pupuntahan ko at titingnan. Magaling, saka sabay tayong pumunta. Sige. Moe, ang taong yun kamukha si Vivian. Siya ngayon ay isang empleyado dito. Ah, ganon. Sige, umalis na tayo. Dito. Tingnan ninyo kung sino ang nandito. Yuri, at ito ikaw ba si Mo Miller? Ako iyon. Talaga nga, Moe, ang dami ng taon. Matagal na hindi nagkita. Siya nga pala, alam mo ba? Narinig ko ang ating presidente ng klase, Leo, ay bumalik mula sa ibang bansa. Siya ang nag-book ng lugar ng pagtitipon mismo. Oo, siya ang pinaka-aktibo sa chat ng grupo. Talagang nag-book siya ng Phyllis Cafe. Napakahirap kumuha ng reserbasyon doon. Yuri, matagal na hindi nagkita. Yuri, kahit na nasa ibang bansa ako nitong mga nakaraang taon, palagi kitang iniisip. Leo, mga kaklase lang kami, hindi nararapat. Nasabihin mo yan. Moe, pumasok na tayo. At sino itong lalaki? Moy Miller. Hindi talaga kita matandaan pero parang pamilyar ka ng bahagya. Parang hindi ka namumukod tangi sa klase, di ba? Mukhang si Yuri ang kasama mo. Salamat sa pag-aalaga sa kanya para sa akin at paghatid dito. Gaya ng inaasahan sa Phyllis Cafe, ibang level ang palamuti. Narinig ko kailangan mong mag-book ng maaga para makapasok dito. Si Leo ay nakakuha pa ng pribadong kwarto. Ang galing-galing talaga. Siyempre, malaking tao na ngayon si Leo, isang tunay na overseas elite. Masyado kayong mabait, walang yon pero Medyo marami tayo ngayon. Maluho ang kwartong ito pero medyo maliit. Mas maganda sana kung mas malaki. totoo yan. Balak ko sanang mag-book ng VIP room number 1. Gayunpaman, ang Phyllis Cafe ay nangungunang restaurant sa lungsod na ito. Ang mga pribadong kwarto ay laging mataas ang demand. Tama, ilang tawag ang ginawa ni Leo para makakuha ng reservation dito. Narinig ko na ang mga maluhong VIP room ngayong araw ay fully booked lahat. Sinabi sa akin ng tagapamahala mismo. Sabi niya ang rooms 1 hanggang 3 ay may kumuha na. Siyempre, kung talagang ipipilit ko, makakakuha pa rin ako sa pamamagitan ng aking mga koneksyon. Magiging masyadong abala para sa iba. Yuri, kilala mo ako. Ayaw kong magdulot ng abala. Pero siyempre, kung para sa'yo, iba na yon. Dahil ang VIP room na yon ay ganyang kahirap, tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Moe, ang galing mo namang magpatawa. Ako ba? Moe, malamang hindi ka madalas pumunta sa mga restaurant na ganito ang uri, kaya hindi mo maiintindihan. Hindi lang kahit sino ang makakapagbago ng Phyllis Cafe ng schedule at rules. Ganun ba? Kung hindi mo subukan, paano mo malalaman? Ayan, dapat maayos na sa ilang sandali. Moe, baka hindi pa tayo nagkita ng matagal kaya nagpapanggap ka lang. Sa tingin mo ba pag-aari mo ang Phyllis Cafe? Mr. Miller, VIP Room 1 ay handa na para sa'yo. Mangyaring, sundan mo ako. Hindi mo ba sinabi na ang VIP Room 1 ay fully booked, madam? Malamang, nagkakamali ka. Ang VIP Room 1 ay hindi nakabook para ngayong araw. At saka, kung gusto ito ng ginong ito, anumang kwarto dito ay ihahanda para sa kanya anumang oras.
Ang luho naman nito. Moe, ang galing mo. Nakuha mo kaming makakakuha ng VIP room sa isang salita lang. Eksakto. Leo, kakasabi lang na fully booked ito. Iyon. Malamang dahil yung manager na kilala ko ay hindi naka-duty ngayon. Luma na ang impormasyon niya. Ang booking system ng mga high-end restaurant ay karaniwang may ilang glitches. Pero si Mo ay ang kahanga-hanga. Ito ang VIP Room 1. Kahit maraming mayayaman hindi laging makapag-book ng kwartong ito. Oo nga, hindi ko naisip na kakain ako sa Phyllis Cafe's VIP Room 1. Moe, ang dami mong kakilala kaya saan ka nagtatrabaho ngayon? Wala itong prestihiyo, wala akong tunay na trabaho. Meron lang akong restaurant at isang kumpanya, maliit na negosyo lang. Moe, sobra kang mapagkumbaba. Tama, di ba? Nakakuha ka ng VIP room sa Phyllis Cafe ng napakadali. Ang iyong negosyo hindi maaaring ganyan kaliit. Ang Phyllis Cafe ay sapat na disente sa bansang ito, pero sa international, wala itong espesyal. Noong nasa Neo City at Link City ako, madalas akong pumunta sa ilang mga private kitchen na para lang sa mga miyembro. Iyan ang tinatawag kong isang tunay na pinakamataas na karanasan. Oh, sige na. Pinararangalan na tayo na kumakain sa Phyllis Cafe. Sa bagay na yon, nakakalungkot. Talagang inanyayahan ko ang ating vice-presidente, si Kathy. Sa kasamaang palad, na ospital siya, kaya hindi siya nakadalo. Oo, narinig ko may tumor siya sa buto. Mahirap gamutin. Siya ay laging napakabait. Nakakalungkot marinig. Ganun ba? Sayang at nasa ibang bansa ako. Kung hindi, hiningan ko sana si Dr. Lee at naresolba na ito noon pa. Leo, ibig mong sabihin? Siyempre si Ford Lee. Dr. Lee, ang akademiko mula sa Norin, ang master na manggagamot. Iyon mismo. Ang kakayahan ni Dr. Lee sa orthopedics at internal medicine ay walang kapantay. Ang mga tumor sa buto na kanyang nagamot ay hindi mabilang. Leo, kilala mo si Dr. Lee? Ang galing! Tama iyan. Simula nang bumalik ako mula sa ibang bansa, nakilala ko ang mga maimpluwensyang tao sa Norin. Si Dr. Lee ay isa sa kanila. Ilang araw ang nakalipas, dumalo ako sa isang high-end na piging kasama niya. Si Dr. Lee ay may mataas na pagtingin sa akin, isang batang talento na bumalik mula sa ibang bansa. Ang ganitong uri ng connection at pagkilala ay hindi isang bagay na mabibili ng pera. Si Leo ay talagang nasa ibang antas. Ang pag-aaral sa ibang bansa ay nagbibigay ng malaking pagkakaiba. Kung ganoon, dahil kilala mo si Dr. Lee, bakit hindi ka makipag-ugnayan sa kanya ngayon at tingnan kung matutulungan mo si Kathy? Tama, Leo. Pakiusap, tulungan mo siya. Oo, Leo. Napakakakayahan mo. Ngayon ikaw lang ang makakatulong kay Kathy. Oo, Leo, ang dami mong connection. Pakiusap, tulungan mo lang siya. Dahil si Yuri ang humihingi. Siyempre, simpleng bagay lang iyan. Tingnan ko nga. Oh, nakalimutan ko. Inisave ko ang kay Mr. Lee na numero sa kabilang phone ko. Wala ito sa akin. At saka sobrang busy siyang tao. Sa oras na ito, malamang nagpapahinga o gumagawa ng research. Hindi naman natin siya basta-bastang pwedeng istorbuhin dahil sa isang bagay napakaliit, napakawalang galang nun. Ito ay tungkol sa kalusugan ni Kathy. Paano naging maliit na bagay ito? Paano kung ganito? Sa katunayan, kilala ko rin si Mr. Lee. Bakit hindi ko siya tawagan? Moe, ang biro na ito ay sobra na. Alam mo ba kung sino si Mr. Lee? Isang banal na manggagamot, isang akademiko, isang higante sa kanyang larangan. Hindi kayang bilhin ng pera ang koneksyon sa kanya. Hindi mo alam. Uy, Moe, batang kaibigan ko. Ano ang nagtulak sa'yo tawagan ako ngayon? Naisip mo na ba ilang kawili-wiling medikal na pananaw? Ang boses na yan, si Mr. Lee nga. Narinig ko siyang magsalita sa universidad dati. Mr. Lee, pasensya na sa pagtawag ng ganitong oras. Nasa reunion ng high school ko ngayong gabi. Ito lang ay isang kaklase ko ay may malignant na tumor sa buto. Matagal ko nang narinig ang iyong husay sa larangang ito. Kaya, sana ay maaari kang tumulong. Moe, bihira kang lumapit sa akin. Dahil ikaw ang humihingi, walang problema. Dahil pumayag ka, maraming salamat. Pupuntahan kita mamaya ng personal. Moy, ang galing mo. Moe, nag-exaggerate ka na talaga. Kumuha ka ng artista para magpanggap na Mr. Lee para ituloy mo ang iyong pakulo. Alam mo bang ang pagpapanggap na isang eksperto ng kanyang antas ay walang respeto at isang malubhang pagkakasala? Yuri, huwag kang maniwala sa kanya. Malamang umupa siya ng artista mula sa kung saan. Moe, medyo maingay sa inyo. Hindi kita masyadong marinig. Pero dahil tinawagan mo na ako, paano kung ganito? Nagkataon na libre ako ngayong gabi. Kung hindi naman masyadong abala, pwedeng akong pumunta ngayon din para makipagkita sa'yo at pag-usapan ito ng personal. Ikaw mismo ang pupunta rito? Iyan ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman kasama ko rito ang marami kong kaklase. Medyo bata pa silang lahat kaya maaring medyo maingay. Sana hindi ka tututol. Nasa VIP room 1 sa Phyllis Cafe. Phyllis Cafe? Sige. Alam ko ang lugar, hindi ito malayo sa akin. 20 minuto.
Saka hihintayin kita dito. Sige, sige. Nagpapanggap ka pa rin ha? Isang tao na kasing tanyag ni Mr. Lee pupunta para makita ka. Tingnan natin kung paano ka makakalabas dito. Mo, kalahating oras na ang nakalipas. Saan ba si Mr. Lee na binanggit mo? Huwag mong sabing si Mo talagang umupa ng aktor. Moe, bakit ka nagkukunwari? Pinapahiya mo ang sarili mo. Moe, Mr. Lee, hindi ako makapaniwalang dumating ka talaga. mabuti. Meron kang mga napakabait na kaibigan. Kumusta, Mr. Lee? Kumusta? Kumusta? Kayo mga estudyante ay puno ng sigla. Pakiupo po. Siya nga pala. Mr. Lee, isang kaibigan ko dito ay nagsabing kilala ka rin niya. Ganun ba? At sino naman yon? Hindi ko kilala ang iba pa rito. Ayos lang, hindi mahalaga. Pasensya na sa abala tungkol sa tawag natin kanina. Walang problema, dahil siya ay kaklase mo, talagang gagawin ko ang aking makakaya. Pagkatapos, ilipat na lang ang pasyente sa isang ospital sa Norin. Naabala na kita ng madalas, Mr. Lee. Bilang isang junior, parang hindi tama. Paano kung ganito? May bank card ako dito na may 20 million. Matagal ko nang alam ang iyong magandang trabaho sa pagsulong ng medical. Sana ang perang ito ay makatulong ng kaunti. Sana ang perang ito ay makatulong. Moe, ang iyong donasyon ay dumating sa isang mahalagang panahon. Talagang hindi matatawaran. Sa ngalan ng mga pasyente na makikinabang dito, kailangan kong magpasalamat sa iyo. Ito ay aking kasiyahan. Diyos ko, 20 milyon. Hindi ako kailanman makakakuha ng ganyang kalaki sa buong buhay ko. Kaibigan ko, talagang kailangan kong magpasalamat sa iyo ngayon. Tungkol sa sakit ng kaibigan mo, iyan ay maaari mong ipaubaya sa akin. Talaga namang umaasa na makipagtalakayan ng higit pang teoryang medikal sa iyo. Ngunit mukhang hindi ito ang tamang panahon. Kayo ay lahat masyadong masaya. Ang isang matandang tulad ko ay hindi dapat sirain ang party. Mr. Lee, huwag mong sabihin iyan. Ito ay isang karangalan para sa amin na ikaw ay nandito ngayon. Ingat sa kana. Mga kababaihan at kalalakihan, narito ang bill ngayong gabi. Lahat. Ngayon sa normal na paraan ayon sa ating karaniwang tuntunin maghahati-hati tayo sa bill. Pero dahil nandito si Yuri at tayong lahat ay mga dating kaklase, paano ito? Ako ang magbabayad ng kalahati. Bawat isa sa inyo ay magbayad ng 2,500 para sa kabilang kalahati. Isipin mo ito bilang isang maliit na kilos. Si Leo ay napakabuti. Tayong lahat ay dating kaklase. Hindi madali para sa ating lahat na magsama-sama. Phyllis Cafe ay hindi kailanman tatanggapin ang perang ito. Tingnan mo, ang pagkain ito ay libre sa bahay. Moe, ang pagkakakilala kay Mr. Lee ay isang bagay at totoo na mayroon kang ilang ari-arian. Ngunit huwag masyadong isipin na ang iyong pangalan ay nagbubukas ng lahat ng pinto. Ito ang Phyllis Cafe. Ang mga kliyente ay mayayaman at makapangyarihan. Lahat sila ay mga tao sa mataas na lipunan. Wala pa akong narinig na lugar na ito na nagbibigay ng libreng pagkain sa sinuman. Kung sasabihin kong libre, libre talaga. Mr. Miller, ang aming serbisyo ba ay kasiyasiya? G. Miller? Moy, ang Phyllis Cafe ba ang restaurant na binanggit mo? Look, isingil mo sa akin itong pagkain. Saka, bigyan mo ang bawat kaklase ko ng Gold VIP card. Mula ngayon, may 30% diskwento sila tuwing pumupunta sila. Ikaw ang pinakamahusay, G. Miller? Yuri, ihahatid kita sa bahay. Hindi, salamat. Pumunta ako dito kasama si Mo. Kaya aalis ako kasama siya. Oh, Yuri, kayo ba ni G. Miller? Umalis ka. Moe, may magandang balita ako para sa'yo. Natanggap ni Luna ang notisyang legal.
Magaling. Anong kumpanya ng abogado yun? Batas ng Corona, abogado ako doon ngayon. Ako mismo ang hahawak ng kasong ito. Mababalik mo lahat, may interes. Batas ng Corona? Nakakatuwa. Sige, pinapahalagahan ko. Walang problema. May pulong ako ngayon. Ipapaalam ko sa'yo kung may balita. Batas ng Corona. Ang liit ng mundo. Paano nangahasang talong si Moe na magpadala sa akin ng notisyang legal? Bakit ka natataranta? Alam mo ba kung saan galing ang notisyang legal na yon? Batas ng Corona. Ang tatay ko ang pangkalahatang tagapamahala doon. Talaga? Kaya garantisado ba tayong manalo sa demadang ito? Higit pa sa panalo. Sisirain ko siya. Sinaliksik ko na ito. Ang may-ari ng numero 1 Embervale ay isa sa 10 nangungunang bilyonaryo ng Norin at walang taong nagngangalang Moe sa listahang iyon. Tatawagan ko siya ngayon din. Hayaan siyang malaman na kinuha niya ang sarili kong mga tao para idemanda ako. Gusto kong makita ang gulat sa kanyang muka. Ginoo, ang punong tagapamahala ng Crown Law, Mr. Henry Hall, ay narito para makita ka. Kumusta, Ginoong Miller? Patawarin mo ang panghihimasok. Ako si Henry Hall, ang punong tagapamahala ng Crown Law. Mr. Miller, iniisip ko kung kailan ka libre upang parangalan ang kumpanya ng isang pagbisita. Ang aming mga tauhan ay sabik na makita ka. Dadaan ako kapag may oras ako. Siyempre, alam kong napakaabala mong tao ngunit marami sa aming mga kasamahan ay sabik na makilala ka. Sige. Moe, sa tingin mo ang pagkuha ng mga tao mula sa Crown Law kaya akong talunin? Sa panaginip mo, si Mr. Hall ang may-ari ng law firm na iyon. Ang mga abogadong kinuha mo lahat ay nagtatrabaho para sa amin. Tiyak na matatalo ka sa kasong ito. At hindi lang iyon, ikakasuhan kita ng slander. Pagbabayarin kita para sa aking sakit at pagdurusa at kakasuhan kita ng lahat ng mayroon ka. Anong sabi mo na apelido mo? Ang apelido ko ay Hall. Hindi ba sapat ang aking mga paghahanda? Naistorbo ba kita? Hindi. Walang katulad ng kasalukuyan. Tara na ngayon sa Crown Law. Oo, syempre. Babalik ako agad para maghanda. Mabibigyan kami ng karangalan sa iyong pagbisita. Luna, nagtataka ako kung sino talaga ang mananalo sa kasong ito. Moe ay tiyak na takot na sobra. Kapag naisip ko siya na sobrang nalilito doon, masaya na ang araw ko. Kumusta, tatay? Sige. Babalik ako agad. Nagmamadali ka yata, Mr. Hall. Tatay mo na naman. Ang tatay ko sabi sa akin ng kumpanya, malaking amo sa likod ng mga eksena, ay biglang bibisita sa law firm ngayon. Sinabi niyang bumalik ako at maghintay. Ang bagong chairman, mas makapangyarihan pa sa tatay mo? Siyempre, ang pamilya ko ay management lang ng firma. Siya ang pangunahing may-ari, ang tunay na amo. Mr. Hall, malaking bagay ito. Isama mo ako sa amo na iyan. Isipin mo lang, kung makilala ko ang malaking amo at mapansin. Sige, mas mabuti pang maglinis ka at magayos. Huwag mo akong hiyain. Kailangan ko maghanda. Kapag handa ka na, hanapin mo ako mag-isa. Kailangan kong mag-iwan ng magandang unang impresyon. Sige. Sige, aalis na ako. Ang bagong malaking amo, sana makilala ko siya. Bakit ang tagal mo? Darating ang chairman anumang saglit. Dahil sa traffic, tatay. Ano ang kwento ng chairman na ito? Ikwento mo sa akin ang looban.
Ang masasabi ko lang, napakabata niya. Ngunit may makapangyarihang aura, hindi siya mawari. Kailangan mong iwaksi ang walang ingat mong pag-uugali. Ipakita sa kanya ang 100% paggalang at maging handa. Kung pababayaan mo ito, ikaw mismo ang haharapin ko. Hindi ko gagawin. Siguradong makukuha ko ito. Sige. Aakyat ako at kukumpirmahin ang huling plano ng pagtanggap. Maghintay ka rito. Sa sandaling nandito siya, ipaalam mo sa akin agad. Okay, nakuha ko. Isang bata at matagumpay na negosyante? Kung mapapabuti ko ang loob niya, ang pamilyang Hall ay tiyak na aangat sa bagong antas. Hoy, nandito na siya. Ginong Tagapangulo. Moy? Hoy. Umalis ka? Sino ka bang mag-utos sa akin? Hayaan mong itanong ko, ano ang ginagawa mo sa kumpanyang ito? Hindi ka nababagay dito. Ito ang sarili kong law firm. Bakit hindi ako maaaring narito? Law firm mo, Moe, ang mga delusyon mo ay lumalala. Una, inaangkin mong ikaw ang may-ari ng Villa Number 1. At ngayon, sinasabi mong ang Crown Law ay sa iyo. Bakit hindi mo sabihin na ang buong kalyang ito ay sa iyo rin? Tungkol sa paunawang legal na yan, hindi pa ako tapos sa iyo. Ang kapal ng mukha mo magpakita dito sa mismong pintuan ng opisina ng abogado. Anong problema? Ang sarili mong abogado ay hindi magaling? Narito ka para magmakaawa na palayain kita? Sabi ko nga, mayroon kang napakalakas ng imahinasyon. Iminumungkahi ko na magsulat ka ng mga drama sa telebisyon. Huwag kang maglakas loob, maging mapang-uyam sa akin. Makinig ka. Crown Law ay ang pinakakilala na opisina ng abogado sa probinsya. Anong klaseng hamak kang tao ang ginagawa dito? Binabalaan kita. Alamin mo ang lugar mo at lumabas. Huwag mo akong pigilan. Guard, alisin itong walang galang na hampas lupa sa aking paningin. Tigil. Tatay, sakto ka. Gumagawa siya ng eksena sa mismong pintuan ng ating kumpanya. Malapit ko nang tawagan ng guard para palayasin siya. Sino ang tinuturo mo? Siya ay ang chairman ng Crown Law. Siya ang chairman natin? Ginong Miller, bobong mangmang ang anak ko. Pakiusap po. Sana maging mas malawak ang pangunawa mo. Hayaan mo na lang ito. Hayop ka, lumuhod ka ngayon at humingi ka ng tawad kay Mr. Miller. Magmakaawa ka, nakahabagan ka niya. Ako... Ano pa ang hinihintay mo? Mr. Miller, mali ako. Tanga akong husgahan ka. Nagsalita ako ng wala sa oras. Pakiusap, maging mas matalino ka. Tratuhin mo lang akong basura at pakawalan mo ako. Pakawalan ka? York, hindi ka ganong magalang nung sinabihan mo akong lumayas. Mr. Hall, ano ang dapat nating gawin? Ang aking anak ay walang galang. Mula ngayon, siya ay sinibak. Ang kanyang mga card ay kinansela. Magsisimula siyang muli bilang janitor. Siya ay maglilinis ng mga kubeta araw-araw hanggang masiyahan ka. Isang janitor? Hindi ba sobrang gaan ang parusa? Kung gayon, Mr. Miller, ano ang nasa isip mo? Paano ito? Maging aso ko. Ano, gagawin mo ang anumang sabihin ko sa iyong gawin. Pero, eto. Mr. Miller, hindi ba ito masyadong nakakahiya? Hindi ka pumapayag, kung gayon ikaw at ang iyong anak umalis na kayo sa Crown Law ngayon din. Walang kwenta kang anak! Gawin mo ang sinasabi niya ngayon! Sinusubukan mo bang sirain kami? Sige, Mr. Miller, gagawin ko. Mas tama iyan. Kung ikaw ay aso, kailangan mong kumilos tulad ng isa. Sige, tumayo ka. Oo. Mr. Miller, dahil nandito ka, bakit hindi tayo umakyat sa itaas? Ipapaalam ko sa mga departamento at tatawag ng pulong. Sige, tara na. Mr. Miller, dito pakiusap. Mr. Hall, hindi mo ba sinabi na ipapakilala mo ako sa chairman? Nasaan siya? Anong ginagawa ng putang ito dito sa oras na ito? Aba, ang sama ng kapalaran. Ikaw na walang kwentang talunan, bakit lagi kitang nakakasalubong saan man ako pumunta? Ha? Yung legal notice ba ang tumakot sa'yo? Nandito para magmakaawa kay Mr. Hall na magpakita ng awa at patawarin ka? Mr. Hall. Tingnan mo ang lagay niya. Hindi ba siya mukhang aso? Aso?
Puta ka, sino ang tinatawag mong aso? Ikaw ang aso. Mga aso ang buong pamilya mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin kang mabuti. Ang lalaking ito ay ang chairman ng Crown Law. Chairman? Mr. Hall, ang malaking tao na sinabi mo ay siya. Nagbibiro ka ba? Mr. Hall, sabihin mo sa akin, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Paano siya naging chairman? Tumahimik ka. Ikaw na malas, muntik mo na akong masira. Ngayon lumayas ka na rito. Mr. Miller, pasensya na. Alagaan ko ang gulo ngayon. Tumayo ka. Alice! Mr. Hall, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ka pa. Ang buong kinabukasan ko ay muntik nang masira dahil sa'yo. Lumayo ka sa aking paningin mula ngayon. Kung hindi, sasaktan kita tuwing makita kita. Chairman? Si Moy ang chairman? Hindi. Kailangan kong puntahan siya. Mahal pa rin niya ako. Tama, maaari pa tayong magkasama ulit. Oo, maaari tayong magkasama ulit. Lahat. Ito ang bagong chairman ng Crown Law. Si Mr. Miller. Mainit na pagtanggap, pakiusap. Narito ako ngayon para sa isang regular na pagbisita. Sinusuri ko rin ang progreso ng isang kaso na ipinagkatiwala sa kumpanyang ito. May kaso po ba kayo, Mr. Miller? Yun po dapat ang ating pangunahing prioridad. Alin po kaya yon? Isang demanda laban sa aking ex, si Luna, na humihiling na ibalik niya lahat ng illegal na kita, pati na rin ang emosyonal na pagdurusa. At saka, dalhin mo sa akin ang panukala ng kaso para sa aking pagsusuri. Gusto ko ring makilala ang namamahala. Opo, Mr. Miller. Sandali lang po. Babalik po ako agad. Ano yun, Luke? Nina, ako na ang bahala sa kaso ni Luna na iyong ginagawa. Isuko mo lahat ng mga dokumento, ang ebidensya at ang estratehiya sa akin. Kaagad. Luke, pero laban yun sa pamamaraan. Ako ang humawak ng kasong ito ng mag-isa mula sa simula. Ako ang nangalap ng ebidensya at bawat salita ng panukala ay ako ang sumulat. Ngayong lahat ng materyales ay handa na, kailangan na lang naming isampa. Bakit ko kailangang ibigay sa'yo? Bakit? Dahil superior mo ako. Ito ang bagong kaso ng chairman. Baguhan ka lang, nakaka-confirm lang. Kaya mo ba yon? Ngayon, isuko mo na ang mga dokumento. Huwag kang maghanap ng gulo. Mr. Miller, posible bang si Moy ang bagong amo ng kumpanyang ito? Luke, kilala ko talaga si Mr. Miller. Ako ang kanyang direktang ugnayan sa kasong ito. Kilala mo si Mr. Miller? At direktang sa kanya? Sino ka ba para makakilala ng isang malaking tao tulad niya? Tigilan mo na ang kalokohan. Isuko mo na lang ang mga dokumento. Luke, hindi ako nagsisinungaling. Talagang kilala ko si Mr. Miller. Pwede mo akong payagan na magpaliwanag sa kanya ng personal? Gusto mong makita si Mr. Miller ng personal sa panaginip mo. Kayo dalawa, ikulong ninyo siya. Ano ang ginagawa mo? Kailangan niyang, bitawan mo ako, luminaw ang isip. Luke, laban ito sa pamamaraan. Illegal ito. Alam mo ba yon? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Ginoong Miller, narito ang panukala. Ako ay nangangasiwa sa iyong kaso mismo. Sigurado ka ba na ikaw ang namamahala? Oo, ako ang namamahala mula pa noong una. Ako mismo ay sumusunod sa kasong ito kasama si Nina. Kaya kailan ba talaga ikaw naging namamahala? Ginoong Miller, si Nina ay bata at walang karanasan. Ito ay isang malaking kaso, kaya ako ang pumalit para masiguro ang kalidad nito at walang puwang para sa pagkakamali. Tama. Si Luke ay veterano. Maaari kang umasa sa kanya. Ipatawag si Nina dito. Gusto kong marinig mula sa kanya. Maaring siya ay hindi available ngayon. Hindi available?
Ano ang abala? Ginong Miller, si Nina ay talagang isang baguhang abogado. Hindi kailangan na ikaw... Gusto kong dalhin mo ako sa kanya personal at kaagad. Opo. Buksan ang pinto. Nina, okay ka lang ba? Nina, okay ka lang? Moy? Ikaw talaga? Ayos lang ako, ilalabas kita. Tapos ka na kung masaktan siya. Mukhang Nina ay kilala talaga si Mr. Miller. Ang ligtas ng pakiramdam ko kasama si Moy, ang gwapo niya. Nina, anong iniisip mo? May kasintahan siya na matalik na kaibigan mo? Paano ka nagkakaroon ng ganyang mga isip? Ano yon? Masama ba pakiramdam mo? Wala yun? Hinay-hinay lang. Pasensya na mo. Nag-abala ako sa'yo. Walang anuman. Alam ko ang nangyari. Ipaglalaban kita. Mr. Miller, Nina, kabiguan ito ng aking pamamahala. Malubhang pagkakamali ito. Parusahan mo ako ng matindi. Nina ay palaging ang abogadong pinakapinagkakatiwalaan ko. Yan ang dahilan kung bakit ang kasong ito ay sa kanya responsibilidad. Luke, ikaw nagnakaw ng kredito, dinaya mo ako at iligal na ikinulong si Nina. Ibinaba mo ang propesyon ng abogasya at pinahiya mo ang Crown Law mismo. Ang nangyari ngayong araw ay hindi aksidente. Maling pamamahala ito at bulok na kultura. Paano mo masasayang ang integridad ng kumpanya? Si Luke ay sisantihin agad. Siya ay hahatulan sa publiko. Ang kanyang mga kasabwat ay haharap sa parusa. Henry, ikaw ang responsable. Ang iyong taunang bonus ay makukumpiska. Wala nang susunod na pagkakataon. Tungkol naman kay Nina, siya ang biktima at isang mahusay na abogado. Simula ngayong araw, siya ay napromote bilang nakakatandang abogado. Magkakaroon siya ng sariling koponan na may pinakamataas na sahod sa industriya. Kaya, ano ang masasabi mo? Salamat, Mr. Miller. Ito ay epektibo kaagad. Oo, aksyonan ko ito kaagad. Halika, ihahatid kita sa ospital. Sige. Sabi ng doktor na magiging ayos ka lang pero manatili ka ng ilang araw para obserbahan. Moe. Ibig kong sabihin, Mr. Miller, sa sandaling makalabas ako, babalik ako sa kasong ito. Tungkol naman sa kaso ni Luna, mayroon tayong matibay na ebidensya. Natuntun ko na lahat ng perang natanggap niya sa loob ng mga taon, kasama ang tuition, mga gastusin sa pamumuhay, pati na ang mga regalo sa holiday. Naidokumento ko na ang lahat at na-secure bilang ebidensya. Ang kabuuan ay 876,500. Batay sa mga chat at transfer records na ibinigay mo, malinaw na pinatutunayan nila na ang mga ito ay regalo na inaasahan ang kasal. Ngayong si Luna ay unilateral na nakipaghiwalay, ibig sabihin ito ay pawang hindi makatarungang pagyaman at dapat niyang ibalik ito. Gayun din, nakapag-draft na rin ako ng reklamo para sa emosyonal na pagkabalisa. Mabilis yon, mahusay. Host, ikaw ay nagligtas at nag-alaga kay Nina. Lady Rebate ay na-activate. Gantimpala, 100 million sa cash. Moe, si Luna ito, alam kong mali ako. Pakibigyan ako ng pagkakataon na humingi ng tawad ng personal. Magkita tayo sa ating karaniwang parke, sa ating karaniwang lugar. Maghihintay ako. Ang ating karaniwang lugar, hindi iyon malayo dito. At ang listahan ng mga claim ay handa na ngayon. Sa palagay ko, oras na para magkita tayo. Ano ang problema? Wala lang, kailangan kong lumabas saglit. Babalik ako para tingnan ka. Magpahinga ka muna. Okay, mag-ingat ka. Moe, dumating ka. Alam ko na, meron ka pa ring nararamdaman para sa akin.
Sabihin mo na. Moe, nagkamali ako. Kasalanan ko lahat pero hindi ko sinasadya. Niloko ako ni York. Matapos kitang iwan, sa wakas ay napagtanto ko kung sino ang tunay na mabuti sa akin. Pwede ba tayong magsimulang muli? Wala akong pakialam kung may pera ka na ngayon. Pwede tayong maging tulad ng dati. Sige. Teka lang, Luna. Dapat nakita mo na ang pahayag ng aking paghahabol sa ngayon. Ang kabuuan ay 876,500. Mangyaring bayaran ito agad. At saka ang aking demanda para sa emosyonal na paghihirap ay nasa korte na. Kailangan mo bang maging napaka-brutal? Paano na ang lahat ng nararamdaman natin sa loob ng maraming taon? Damdamin, noong sumakay ka sa sasakyang marangyang iyon, ang natira sa atin ay utang. Moy, pinipilit mo akong gawin ito. Luna, dinrog mo ako. Moy, ano ang sinasabi mo? Paano ko kayang saktan ka? Na-miss lang kita. Nang sobra. Moy! Tingnan mo, ang iyong katawan, gusto pa rin ako. Huwag mong labanan. Maghanap tayo ng komportabling lugar at maging komportable, di ba? Kung aabutin mo ako ngayon, isusumbong kita ng rape. Moy, sisirain kita at ipapadala ka sa impyerno. Lumayas ka! Moy, tumigil ka dyan! Moy! Sumpa ka, Moy! Moy, anong problema? Moy, ikaw, bakit sobrang pula ng mukha mo? Moy, anong problema? Magsalita ka! Moy, Nina, nadroga ako. Matutulungan mo ba ako? pero Ayaw mo. ako, Ang kapal ng mukha mo, Moy! Mas gugustuhin mo pang matulog kasama ang babaeng iyon kaysa hawakan ako! Moy, impyerno ka. Ako na ang bahala. Maliligo muna ako. si Moy ay ang nobyo ni Yuri. Ano ang nagawa ko? Paano ko mahaharap muli si Yuri? Yuri, huwag kang masyadong malamig. Bumalik ako para magsimulang muli kasama ka. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Leo, sinabi ko na sa'yo, hindi kita interesado. Yuri, ganito ka ba kasama sa akin dahil kay Moy? Yuri, Yuri, anong ginagawa mo rito? Ang matalik kong kaibigan, na ospital ka, kaya syempre pupunta ako. Mas gumagaan ka na ba? Ayos lang ako, salamat. Para sa ng mga kaibigan? Moy, salamat sa pag-aalaga mo kay Nina. syempre. Yuri, makinig ka sa akin. Ikaw na naman. Yuri, paano ako mas masama sa kanya? May mas maganda akong edukasyon at pananaw sa mundo. Siya lang nagkaroon ng swerte, yun lang. Leo, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Hindi ako interesado sa'yo at hindi ka kailanman makakahigit sa kanya. Hindi ako makakahigit sa kanya at sa tingin mo siya ay isang santo. Ang matalik mong kaibigan ay naospital. Kaya paano siya naunahan ka rito at inaalagaan niya siya ng maayos? Leo, wala kang karapatang manggulo sa pagitan namin. Ngayon umalis ka na, huwag mong gambalain ang nobyo ko, ako at ang matalik kong kaibigan. Sige. Pagsisisihan ito. Naiinis ka ba sa walang hiyang pares na yan? Sino ka? Ako ang dating nobya ni Mo. Sa totoo lang, meron tayong isang karaniwang kaaway.
isang karaniwang kaaway, kawili-wili. Ano ang plano mo? Mayroon akong video ng iyong karibal at ng matalik na kaibigan ng taong gusto mo na magkasama sa phone ko. Sabihin mo sa akin, kung nakita ni Yuri ang video na ito, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Ipadala mo sa akin ngayon din. Sandali lang, pag-isipan nating mabuti kung paano ibibigay ang espesyal na regalong ito para sa pinakamagandang epekto. Yuri? Yuri, ano ang problema? Okay lang ako. Nais kong maging masaya ka. Yuri, hindi yan ang iniisip mo. Nasugatan ka pa rin. Dito ka lang. Ako na ang pupunta. Eto, mahangin sa labas. Uminom ka ng mainit. Ano, nandito ka para pagtawanan ako? Pagtawanan ka, wala akong karapatan para doon. Sa kabaliktaran, talagang naiinggit ako sa'yo. Nainggit sa akin? Yuri, hindi mo ba napansin? Iba ang trato niya sa'yo kumpara sa iba. Baka isipin mong pinagtatanggol ko siya, pero mas malinaw ang paningin ko kaysa sa'yo. Siya ngayon ay mayaman at respetado. Natural lang na maraming babae ang lalapit sa kanya. Ngayon ay maaaring aksidente lang. Bukas, baka may sumugod sa kanya. Halimbawa, kung uutusan niya ako, gagawin ko ang kahit ano na hilingin niya. Baka isipin mong nakakaawa ako, di ba? Pero ang makahanap ng lalaking talagang may kakayahan at mabait sa'yo ay napakahirap. Kung gusto mo talaga siya, dapat kang bumalik sa kanya. Kung pagkakamali, ayusin mo. Kung hindi, at least malalaman mo kung ano talaga ang lugar mo sa kanya. Yun lang ang sasabihin ko. Pag-isipan mo. Muy. May itatanong ako sa'yo. Gusto mo ba? Ako? Moe. May itatanong ako sa'yo. Gusto mo ba? Ako? Gusto ko. Gaano? Pinakamarami. Nina. Nina, huwag kang umalis. Yuri, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon. Loka, hindi na kailangan sabihin yon. Hindi kita sinisisi. Kung makakasalubong mo ng isang taong nakakasilaw, minsan hindi mo na mapigilan ang sarili mo. Kung tutuusin, ang puso ay hindi basta bagay. Kapag may gusto ka, gusto mo lang. Walang tama o mali. At saka, ikaw ang aking matalik na kaibigan. Hindi ba ito nagpapatunay na pareho tayong may magandang panlasa?
Yuri, salamat. Sige, tigil na ang pag-iyak. Huwag ka nang umiyak. Kasalanan ito ng lokong ito. Kaya hayaan natin siyang librehan tayo ng handaan para bumawi sa atin. Sige. Sige. Ano ang gusto ninyong kainin kung ano gusto nyo? Eh di kumain tayo hanggang maubos ang pera niya. Usapan. Moy, tingnan natin kung magpanggap ka ngayon. Yuri, magiging akin sa lalong madaling panahon. Eto, paano ito nangyari? Yuri, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakita ang mensaheng ipinadala ko sa iyo? Natulog siya kay Nina. At tumatawa ka pa nga at nakikipagbiruan sa kanila. Ang aking kasintahan at ang aking matalik na kaibigan ay maayos. Wala itong kinalaman sa'yo. Ikaw, ano ang ginawa mo upang lokohin sila? Dahil siya ang gusto ko. Kaya dapat kang umalis, lumayo ka lang sa akin. Moy, Yuri, maghintay ka lang. Lahat ito ay tanga mong ideya. Leo, ikaw. G. Miller, pasensya na sa biglaang pagbisita. Pumunta ako para magpasalamat sa'yo. Salamat sa'yo, ang kapatid ko ay ngayon nasa pangangalaga ni Dr. Lee para sa sistematikong paggamot, sabi ni Dr. Lee. Ang kanyang prognosis ay optimistiko at napakataas ng tsansa niyang gumaling. Mabuti namang marinig iyan. Sasabihin ko sa'yo, si Dr. Lee ay isang pambihirang doktor. Ang kapatid mo talagang magiging maayos. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. G. Miller, kung mayroon man anumang kailangan mo mula sa akin sa lungsod ng Norin, sabihin mo lang. Magkakaibigan tayo rito. Dapat tayong mag-ingat para sa isa't isa. Abala ka, hindi na ako kukuha ng oras mo. Hoy, hindi. Pakiusap, huwag mo na akong ihatid. Kapag gumaling na ang kapatid ko, dadalhin ko siya para magpasalamat ng personal. Sige, ingat ka. Guro, isang dalaga na nagngangalang Grace ay narito para makita ka. Itong batang babae, sa tingin ko siya ay ang tinulungan ko dati. Ginoo, sabi ng doktor ang operasyon ni tatay ay ganap na tagumpay. Gagawin ko ang lahat para bayaran ka sa iyong kabutihan. Wala yon. Pakiusap, maupo ka. Narinig ko na ang kurso mo ay finance sa Norin University? Oo, Sa ganoon, maaari kang maging aking financial secretary. Makukuha mo ang 20,000 bawat buwan, may kasamang tuluyan at pagkain kasama na. Okay? talaga bang kaya ko? Wala akong karanasan, natatakot ako. Matututo ka sa trabaho. Ang mahalaga ay kung handa ka. Oo, handa ako. Salamat, totoo, salamat. Ngayong nagtatrabaho ka para sa akin, dapat kang magpalit ng mas magandang damit. Sige, dalin mo siya para maligo. Sige na. Moy, hindi ko kailanman mababayaran ang iyong kabutihan. Ang ilang bagay hindi na sinasabi pero naiintindihan ko. Hoy. Nagkamali ka ng intindi. Tinulungan kita hindi dahil sa akala mo. Dahil lang naantig ako sa iyong dedikasyon. Kung gusto mo talagang bayaran ako, tapusin mo lang ang mga gawain na ibibigay ko sa iyo. Huwag mo akong biguin. Ako, pasensya na. Akala ko, Ayos lang, huwag mo na masyadong isipin. Vivian. Dalhin mo siya sa isang kwarto para magpahinga. Dapat ka nang magpahinga. Bukas, isasama kita sa mall para bumili ng mga damit. Master, pwede ba akong sumama rin bukas? Pangako, magiging maayos ako. Sige, bumalik ka at sabihin sa iba na sumama. Talaga? Salamat, Master. Okay, tama na. Ngayon, dalhin mo siya para magpahinga. Dahil lahat tayo ay sasama, dapat kong yayain si Yuri at si Nina na sumama rin.
Tapos na? Grabe, nagsushoot ba sila ng pelikula isang lalaki na may 5 napakagandang babae? Tingnan mo, Sino ang lalaking iyon? Panalo na siya sa buhay. aray, aray, aray. Mga binibini, pumili kayo ng kahit ano ang gusto ninyo. Anong problema? Pumasok na kayo at pumili. Sige. Sige, okay lang. Hoy, ito ay... Ang mahal naman. Talagang hindi ko matanggap. Sa tingin ko pupunta na lang ako sa palengke sa tabi. Anong problema? Kasama mo ako ngayon, kaya kailangan mong maging presentable. Kalimutan mo na ang presyo, maglaan ka ng oras. Hoy pare, dito kasama ang nobya mo rin? Gusto mo? Hindi, salamat. Wow, grabe ang ganda niya. Isa pa, panalo din ito. Ang cool at mature na tipo. Maganda ito, ang inosente, talagang tipo ko. Wow! Ang swerte ng araw na ito, 5 sila. 5 napakagandang babae, bawat isa may iba't ibang estilo. Kung makikilala ko lang ang isa sa kanila, magiging kumpleto na ang buhay ko. Pre, Tumigil ka sa pagtitig. walang kwenta ang mga babaeng ganyan. Ay wala sa ating liga. Guro, kumusta ang isang ito? Napakaganda, maganda. Salamat, Guro. Ang isang ito ay napakaganda rin, bagay na bagay sa'yo. Salamat. Salamat, Moe. Vivian, paano mo nahalikan si Moy? Siya ang kasintahan ni Yuri? Kasintahan, guro ko rin siya. Hoy, ikaw! Pasensya na. Balutin lahat ng damit ng mga babaeng ito na nasubukan ngayong gabi. Ako ang magbabayad. Salamat po, Ginoo. Ay sus, binubuhay niya ang pangarap. Wow, nabubuhay niya ang pangarap, ang inggit ko. Ano? Napapaligiran siya ng mga dilag kaya naiinggit ka, ha? Siyempre, kung lahat ng mga dilag na yan ay nasa paligid ko, para akong nasa langit. Mahal, bakit ka nandito? Gusto mong napapaligiran, ha? Tara na, paliligiran kita pag uwi natin. Hindi. Mali ako. Mahal, bitawan mo. Ginoo, ang kabuuan ay 200,000. Narito ang iyong card. Salamat. Ang host ay gumastos ng 50,000 sa pagbili ng mga damit para sa mga babae. Nakuha ang system reward, lahat ng shares ng Sunshine International KTV. Isang KTV?
Mga dilag, hindi madalas na nakakalabas tayo. Hayaan niyo akong dalhin kayo para magsaya. Ang galing, mabuhay si Moy! Ngayong gabi lahat ay libre ni Mr. Miller. Tara, sumali ka. Oo, sumama ka sa party namin. Mag-party tayo ng sama-sama. Uminom ka. Uminom ka. Hindi na ako makainom. Magsaya ka na lang. Eksakto, talagang hindi ko kaya. Konti lang. Isang higop lang. Mag-well tayo, nanay. Sige, nakuha ko. Vivian? Leo? Hindi ako makapaniwala na ikaw talaga. May nakilala akong kaklase sa lugar na ito, sa lahat ng lugar. Maganda pa rin siya, gaya noong kolehiyo. Laging may ganyang landi. Dahil wala na sa usapan ng kay Yuri, itong nasa harap ko ay dumiretso sa akin. Oo, hindi ko inakala na makikita kita rito. Dahil pinagsama tayo ng tadhana dito, pumunta ka sa pribadong kwarto ko para uminom. Makikipagkwentuhan tayo. Naghihintay sa akin ang mga kaibigan ko. Sandali lang naman. Hindi. Nagkita tayo rito, hindi mo pwedeng baliwalain ang dating kaklase. Sige na, hindi ko kaya. Talaga, hindi ko kaya. Sige, tara na, sige. Anong nangyari? Nagbayad ako ng ganyang kalaki at hindi mo man lang ito kayang gawin? Pakiusap. Isang inom lang. Halika, maupo ka. Magsimula tayo sa isang inom para sa ating muling pagkikita. Sige, tagay. Sige. Tama, inumin mo. Leo, hindi na talaga ako makainom dun. Hindi sapat ang isang inumin. Sige na, Vivian. Ituloy mo. Hindi ko talaga kaya. Vivian, kung hindi ka iinom, wala kang paggalang sa akin. Hindi ka naman ganyan ka-stricto nung nagsasama-sama tayo. Ayan, ganyan dapat. Ilan pa, ihahatid kita sa bahay mamaya. Leo, anong ginagawa mo? Naghihintay ang mga kaibigan ko. Aalis na ako. Vivian, tigilan mo ang pagpapanggap na inosente sa akin. Alam na alam ko kung sino ka. Tingnan mo, samahan mo ako ngayong gabi at sayo na ito. Hindi ba ito mas maganda kaysa magbenta ng katawan sa labas? Leo, gago ka. Ano ang tingin mo sa akin? Kunin mo ang marumi mong pera at lumayas ka. Gusto mo bang gawin ito sa mahirap na paraan? Akin ka ngayong gabi. Leo, hayop ka. Pakawalan mo ako, Leo. Pakawalan mo ako, lumayo ka. Gusto mo bang mamatay? Siya pa'y kilala si Daniel. Ang lakas ng loob mo manghimasok. Pagod ka na bang mabuhay? Tulong. Bruha, paano niya ako nagawang saktan? Tuturuan ko siya ng leksyon. Huwag kang tumakbo. Vivian, anong nangyari sa'yo? Vivian, sino ang gumawa nito sa'yo? Vivian, wala kang matatakbuhan ngayon. Moy, buisit, bakit ikaw na naman? Bakit ikaw na naman? Paano ba bawat babaeng pinupuntirya ko ay kasama ni Moy? Hinaras mo ba si Vivian? Hinaras siya? Pero siya binasag ang ulo ko, kaya ano ang gagawin mo tungkol dito? Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nangharas sa akin. Nangharas sa iyo? Saan ang ebidensya mo? Ang sugat sa ulo ko ay totoo. Kailangan mong bigyan ako ng solusyon. Ano ang gusto mo? Simple lang. 3 milyon para sa medikal na bayarin at ang mga babaeng ito sa likod mo ay mag-aalaga ng mabuti sa akin. Tapos pantay na tayo. Bata, nagalit mo si Leo. Mas mabuting gawin mo ang sinabi niya. At paano kung hindi? Moe, mukhang hindi mo pa rin maintindihan.
Dito sa paligid, ang lakas lang ang mahalaga. Si Wendy ay kahanga-hanga. Kung lalaki ako, magiging lubos akong baliw sa kanya. Bilang kasambahay ng Villa No. 1, higit pa sa kakayahan kong hawakan ang basurang ito. Visit. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Seguridad, pumunta kayo dito. May nagsisimula ng away. Anong nangyayari? Seguridad. Mga taong ito ay gumagawa ng eksena dito. Kailangan mong arestuhin sila. Kunin sila. Tingnan mo kung sino ako. Sa tingin ko siya ay ang bagong inanunsyong amo. Pagbati amo. Amo? Siya ay ang amo dito rin? E ano kung ikaw ay ang amo? Nagtatrabaho ako para sa Blade of Norin. Naglakas loob kang saktan ako. Magsisisi ka. Blade of Norin? Tama. Blade of Norin, Daniel. Kung naglakas loob kang hawakan ako o saktan ako, magsisisi ka. Daniel, di ba? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, tawagan mo siya at ipunta dito. Maghihintay ako. Tingnan natin kung kaya kanyang protektahan. Seryoso ka? Oo. Moe, gusto mong mamatay? Saka ko ipagkakaloob ang hiling mo. Mr. Miller, kung kasama niya si Daniel, I suggest na bitawan na lang natin ito. Daniel pinoprotektahan ng kanya. Siya ang namamahala sa mga club sa lugar na ito. Kung lalabanan natin siya, natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos. Moe, si Daniel ay papunta na dito. Patay ka na. Ginoo, baka dapat na lang natin... Mr. Jones, pakiusap, huwag mong gawin ito. Ginagawa mo na ang trabahong ito dito, kaya tumigil ka na sa pagpapanggap na dalisay ka. Pasensya na, Mr. Jones. Kung hindi mo pa rin kayang magbayad, mapipilitan kaming kumilos. Moe, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapasama sa gulo na ito. Anong nangyayari? Mr. Jones, mukhang may naganap na away. Ano? Away? Tara, puntahan natin. Moe. Anong nangyayari dito? Narinig ko na yung lalaki sa sofa ng bugbog ng tao. Yung tinamaan niya, tinawag pa nga ang Blade of Norin. Sobrang gusot na ng lalaking yon. Blade! Moe, Moe, nagkamali ka ng kalabanin. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa'yo ngayon. Moe, kahit lumuhod ka ngayon din, hindi pa ito tapos. Wala nang puwang para sa usapan. Tama ka, nasaktan mo ang babae ko ngayon, kaya walang usapan dito. Sige. Sana ganyan ka pa ring mayabang sa 1 minuto. Nandito na talaga siya, Moe. Ngayon baka hindi ka mamatay pero mabubugbog ka. Blade, nandito ka na sa wakas. Kailangan mo akong suportahan. Anong nangyari? Ganito po, binugbog ako ng isang lalaki. Alam niyang isa ako sa mga tauhan mo at siya'y nagpakita sa iyo ng walang respeto at sinabi niya, ano raw? Sinabi niya kahit dumating ka, hindi siya matatakot. Sinabi pa niyang babaliin ang mga binti mo. Ang tapang niya, sino siya? Siya iyon. Binigyan niya ako ng sugat na ito sa ulo ko. Kailangan mong saktan siya para sa akin. Pakibali ng mga binti niya. Mr. Miller? Blade, at harapin ang mga babaeng kasama niya. Blade, ano ang ginagawa mo? Wow, anong nangyayari? Hindi ba si Daniel tinawag para sa backup? Mr. Miller, nagkita tayo muli. Daniel, kilala mo siya? Ginoong Miller, hindi ko inakala na magkikita tayo muli ng ganito kaaga. Tama yan. Hindi ko inakala na magkikita tayong muli ng ganito kaaga. Gayunpaman, nagdala ka ng napakaraming tao ngayon. Sa palagay ko, nandito ka para baliin ang mga binti ko. Blade, anong ginagawa mo?
Baliin ang isa sa mga binti niya. Opo, Ginoo. Ginoong Miller, may magandang sense of humor kayo. Paano kung magagawang saktan kayo? Sino siya? Kahit si Blade ay napaka-respeto sa kanya. Paano nangyari ito? Bakit si Daniel ay labis ding gumagalang kay Moe? Natutuwa ako na hindi iyon ang sitwasyon. Nagsisimula na akong mag-isip na pumunta ka para baliin ang mga binti ko gaya ng sinabi niya. Isang hindi pagkakaunawaan. Ikaw ang aking tagapagtaguyod. Paano ko gagantihan ng kalupitan ang kabutihan? Dahil hindi ito pagkakaunawaan, hindi ka makikialam sa akin, tama? Siyempre hindi. Maaari mong harapin siya. Kahit anong gusto mo, kung hindi ito maginhawa para sa'yo, ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Alam mo, hindi iyon masamang ideya. Blade, hindi. Moe, Ginoong Miller, nagkamali ako. Tunay akong nagkasala. Sumusumpa ako. Mula ngayon, lalayo ako sa iyong paningin. Magkunwari na lang na wala ako at pakawalan mo ako. Blade, Ginoong Miller, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkataon lang, Daniel, hindi pa tayo nag-inuman. Dahil dinala mo lahat ng tauhan mo rito, bakit hindi na lang tayo manatili rito, mag-relax at uminom? Napakagaling. Narinig ba ninyo lahat iyon? Si Ginoong Miller ang magtatrato sa atin ngayon, kaya lahat magsaya kayo. Salamat, Ginoong Miller. Gino, ayusin ko na ito ngayon. Moy, ang buhay na tinatamasa mo ngayon dapat ay akin. Dahil sinira mo ang buhay ko, sisirain din kita. May nag-akusa kay Mo Miller ng pamimilit at panggagahasa at pati na mental na pagkontrol sa mga babae sa loob ng ilang taon. Hindi ko akalain na ang mga mayayamang ito ay napakadiri sa likod ng mga saradong pinto. Bilisan tingnan. May naglik ng higit pa tungkol kay Mo kasama ang ilang iba pang babae. Itong lalaking ito dapat arestuhin at makulong. May problema po tayo. Si Luna ay nag-post ng maling impormasyon tungkol sa'yo online. Trending ito sa numero 1. Si Luna ay may sama pa rin ng loob, nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Moe, Luna, Alam ko. G. Miller. Mas malala pa ngayon ang sitwasyon. Ang dalawang mahalagang deal na tinapos natin sa Crown Law ay nagpadala lang ng opisyal na abiso upang wakasan lahat ng kooperasyon. Naghihintay silang humupa ang gulo. Mas malala ang restauran, mga nanonood at mga mamamahayag puno ang lugar. At ang mga nagpapakilalang aktivista ay nag-oorganisa ng boycott. Hindi na namin mapatakbo ang negosyo. Paano magiging ganito kasama si Luna? Ginoo, kababalita ko lang ng mas malalang balita. Ang Crown Law at Phyllis Cafe's mga kakumpetensya ay sumali na lahat. Nag-iipon sila ng pera upang magpalakas ng apoy. Sinusubukang gawing pinakamalaki hanggat maaari. At saka, si Vivian at si Grace umalis kaninang umaga. Balita nasa sila sa plaza ng lungsod. bakit sila naroon? May pampublikong rally laban sa iyo na ginaganap doon. Ito ay malapit ng i-livestream. Ang dalawa sa kanila malamang na itinakda ng ating mga karibal upang magmukhang mga saksi laban sa iyo. Natatakot ako na binayaran sila. Paano nagawa ng dalawang iyon ito? Si Mr. Miller, marami ang ginawa para sa kanila, ang mga walang utang na loob. Ano ang gagawin natin? Makikita natin kung sila'y walang utang na loob. Sa livestream, Wendy, panoorin natin. Si Moy ay isang ganap at lubos na scumbag. Ako ay pampublikong inaakusahan siya. Habang kami ay magkasama, ginawa niya akong dumanas ng mga taon ng karahasan at psikolohikal na kontrol. At pinigilan din niya ako labag sa aking kalooban at nanloko sa marami pang iba. Bukod sa akin, may iba pang tulad ko na mga biktima rin. Mamatay ka, scumbag. Kaya pera ang nagpapahintulot sa kanya na gawin ang lahat? May mga batas tayo dito. Sinusuportahan ko sila dahil sa pag-akusa kay Moe. Nakakadiri ito. Pulis, makialam na kayo. Kinikilabutan ako. Dapat parusahan ng batas ang scumbag na ito. Kalokohan, lahat iyan ay paninirang puri. Salamat Miss Green sa matapang na pagbabahagi. Naniniwala kami na hindi ito isang isolated na kaso. Ngayon kami ay pinarangalan na may dalawa pang iba na mga sinasabing biktima rin sumama sa amin dito sa set. Marahil ay maaari nilang ibunyag ang higit pa sa katotohanan. Batiin natin si Grace at si Vivian. Grace, mangyaring sabihin sa lahat kung paano kanya kinontrol. Ang kontrol sa akin? Iyon ay ang aking amang nakahiga sa ICU, nakaharap sa malalaking bayarin sa medical. Lumuhod ako sa kalye, namamalimos sa bawat taong dumaraan, ngunit wala akong mahiram kahit isang sentimo.
May isang tao ang lumitaw sa aking pinakamadilim na sandali. Wala siyang hinihinging kapalit at binigyan ako ng 300,000 para iligtas ang isang buhay. Iyon ay ang pag-asa na naghila sa aking ama mula sa kamatayan. Ibinigay nito sa akin pabalik ang aking dignidad bilang isang tao. Luna, si Moy ay sumuporta sa iyo mula kolehiyo hanggang grad school. Hindi ka lang nandaya sa kanya, ngunit ngayon ikaw ay sinisiraan siya. Wala ka bang konsensya man lang? Ikaw... Teka, 300,000 para sa perang pambuhay? Mali lahat ito. Hindi ito kontrol. Siya ay isang tagapagbigay. Mukhang may plot twist na darating. Nakakatakot ito, kaya sino ba talaga ang nagsisinungaling? Hinihintay ang twist. Grace ay tama, kinontrol nga ako ni Moy. Nagawa niya akong kontrolin dahil nalulunod ako sa utang na may mataas na interes. Hinila niya ako pabalik noong nasa bingit na ako at sinubukang ibenta ang sarili ko. Kinontrol niya ako para manatili sa tamang landas, para mabuhay ako ng may dignidad. Pero ikaw na bitch. Binigay ni Moy sa'yo ang lahat, iniahon ka niya mula sa kawalan. At ikaw, pinagtaksilan mo siya noong ligtas ka na. Nagpakalat ka pa ng mga kasinungalingang ito para siraan siya. Kahit aso ay mas responsable kaysa sa iyo. Ikaw ay isang walang utang na loob na taksil. Damn, ang tapang niya. Totoo ang plot twist. Mukhang si Luna ang tunay na kontrabida dito. Sandali, hintayin natin kung paano ito mauubos. Sino ba ang may alam? Baka ang dalawang ito ay binayaran ni Mo para magpanggap. Nasa panig pa rin ako ni Luna. Alam ko na. Alam kong hindi sila. Salamat sa Diyos. Yung dalawang yun, sobrang tinakot nila tayo. Kasinungalingan! Sinisiraan mo ako! Tiyak na kumuha ka ng pera kay Moy. Lahat, kakatanggap lang namin ng isang napaka-espesyal na tawag na kahilingan. Siya ay isang walang kapantay na talento, isang medikal na dalubhasa, Jinong Lee. Mr. Lee, ang pambansang kayamanan? Si Mr. Lee ay may perpektong reputasyon. Hindi ba siya umiiwas sa gulo? Oo, bakit siya sasali sa isang chismisan na ganito? Diyos ko, naging ganito na ba kalaki ito? Naakit pa nito ang isang higante tulad niya. Ito ang malamat na Dr. Lee. Nasa paghanga ako. Ako si Ford Lee. Wala akong intensyong masangkot sa mga alitan. Gayunpaman, ang kaguluhang ito ay may kinalaman sa reputasyon ng isang junior na pinahahalagahan ko. Kabilang din dito ang pagtulong sa mga nangangailangan at ang pangunahing birtud ng pagtanaw ng utang na loob. Kailangan kong magsalita. Ang kaibigan kong bata, si Mo, ay nakatira sa katabi kong bahay. Nagkikita kami paminsan-minsan. Sa aking nakikita, siya ay isang mapagbigay na binata, tapat at marangal. Lagi siyang may pusong tumulong sa mundo. Nag-donate pa siya ng 20 milyon sa Provincial Medical Foundation. Talagang nagmamalasakit siya sa buong mundo. Paano ito maaaring siraan ng mga maliliit na tao? Isang 20 milyong donasyon. Si Mr. Lee ay sumusuporta sa kanya at may patunay ng donasyon. Hindi ito maaaring peke. Nagkamali tayo sa isang mabuting tao. Humingi ng tawad kay Mr. Miller. Si Luna ay napakasama. Sinamantala niya ang ating mabuting kalooban. Anong klaseng santo si Mo? Nagligtas siya ng mga tao at nag-donate ng malaking halaga. Kayo na ng insulto sa kanya, pumila at humingi ng tawad. Paano ito nangyayari? Si Mo ay malapit ng ganap na masira. Luna, ikaw ay pinaghihinalaang gumawa at nanirang puri sa isang tao sa internet. Ang pagkakasala ay malubha, ang ebidensya ay tiyak. Ikaw ay arestado na ng batas. Oo, ang galing. Ang galing. Sige, kumalma kayo lahat. Ngayon dalhin natin ang dalawang dakilang bayani sa isang piging ng pagdiriwang. Mahusay, tara. Salamat, Mr. Miller. Wakas,